Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ana Gail, pero Ana na lamang ang itawag ninyo sa akin. Tubong Sikihor ako, pero nandito ako nakatira ngayon sa Sangangdaan, Project 8, Quezon City. Alam kong marami na kayong letter sender na taga Sangangdaan. Paano ba naman kasi sa lahat ng barangay yata sa Metro Manila? Doon yata naglilipo-lipo ang mga kapre, engkanto, tikbalang, aswang at mga mangkukulam. Sa mga datihanang nakatira sa Sangangdaan, malamang nakaranas na kayo kahit na isang beses ng kababalaghan. Lalo na sa bahagi ng Premium Street Extension kung saan ay baluarte yon ng mga engkanto. Meron ding sa Dansol Street, yung sa tapat ng Villagers Montessori College kung saan ay naroon ang kinakatakutang mga white ladies at maligno. At kung nag-aral ka dati sa GSIS Village Elementary School, malamang na-experience mo rin ang operasyon ng notorious na Bloody White Lady sa likod ng Principal's Office Building at mga kapre sa likod ng Mathay Hall. Anyway, hindi naman tungkol dito ang kwento ko. Dahil first time ninyong maririnig ang kwento ng isang pinuno ng mga mangkukulam. Bago ako magsimula sa aking kwento ay uunahan ko na po kayo. Hindi ako magaling magsulat ng kwento kasi hindi ako pinanganak na writer. Kaya pagpasensyahan nyo na lamang kung sa tingin ninyo ay medyo magulo ang pagkakakwento. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin ko naman ang lahat para maintindihan ninyo ang aking tunay na kwentong ibabahagi sa inyo. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko noong bata pa ako. Hiwalay ang mga magulang ko at si mama lang ang nagisnan ko noon. Hindi ko alam kung sino ang aking ama noong mga panahong yon. Kapag tinatanong ko naman si mama tungkol sa aking ama, palagi po niyang iniiba ang usapan. May pagkakataong nagagalit pa siya sa akin kapag nagsasabi ako ng gusto kong hanapin si Papa. Ana, wag mo nang hanapin ang papa mo. Dahil kapag nagkita kayo ay siguradong pagsisisihan mo lang. Madalas na sabihin ni mama sa akin yon. Pero dahil sa bata pa ako at hindi ko pa naiintindihan ang lahat, lagi kong ini-insist sa kanya ang tungkol sa aking papa. Kapag nagkakaroon kami ng tampuhan, palagi kong sinasabi sa kanya na maglalayas ako at pupuntahan ko si Papa kahit na wala akong clue kung sino siya at kung saan siya nakatira. Pero kapag sinasabi ko yon ay lalong nagagalit si Mama. Ano po bang problema? Bakit ba parang tinatago ninyo ako kay Papa? O sisa ko noon kay Mama nung mag-13 anyos na ako. Hindi tawang ama mo, Ana Gail. Kampon siya ng kadiliman. Sigurado mapapahama ka lang kapag pinagpilitan mong sumama sa kanya. Nagulat at naintriga naman ako sa sinabi ni Mama. Hindi tao, kampo ng kadiliman. Kapag tinatanong ko naman siya kung ano ang ibig niyang sabihin, hindi naman niya ako sinasagot. Naramdaman ko tuloy na meron siyang tinatago sa akin na ayaw niyang malaman ko. At dahil doon ay nagkaroon kami ng gap ni Mama.
Samantala isang araw habang nasa palengke kami ni Mama ay nagulat na lamang ako at bigla siyang nataranta. At hinila niya ako na para bang may humahabol sa amin. Ma, ano po bang nangyayari sa inyo? May humahabol po ba sa atin? Tanong ko. Nakita ko ang papa mo. Tipid na wika ni Mama habang nagmamadali kaming papunta sa tricycle terminal. Pero agad kong kinuha ang kamay ni Mama at pilit akong kumawala sa kanya. Ana, ano bang ginagawa mo? Halika na, umalis na tayo. Naibulalas ni Mama sa akin. Hindi ma, panahon na para harapin natin si Papa. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman mula sa kanya na bakit niya tayo iniwanan. Galit na sabi ko. Mamayang kaunti ay hindi namin napansin ni Mama na may lalaking lumapit sa amin. Grace, Ana, wika nito. Napatingin ako sa lalaking nakatayo sa likuran ko at nang binalikan ko ng tingin si Mama ay halatang takot na takot siya sa lalaki. Grace, siya si Ana. Ang anak natin tama ba? Muling tanong ng lalaki kay Mama. Oo siya nga Daniel. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Nanginginig na wika ni Mama. Huwag kang matakot sa akin Grace. Hindi ko kayo sasaktan ng anak mo. Sabi ulit ng lalaki sa amin. Samantala habang nag-uusap sina Mama at yung lalaking nagngangalang Daniel, ay nakatulala lamang ako sa kanila. Lalo na sa aking ama. Hindi ako makapaniwala na siya ang ama ko. Pero grabe, ibang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Dapat ay matutuwa ako kasi nakita ko na si Papa pero imbes na magdiwang, kinilabutan ako. Ibang aura ni Daniel. Seryoso ang kanyang mukha at parang hindi marunong ngumiti. Mabutla at medyo may kapayatan din ito. Pero alam kong malakas ang pangangatawan niya. At yung mga titig niya ay parang nakakahiwa. Basta kapag kaharap mo siya ay ma-intimidate ka sa presensya niya. Isasama ko na si Ana Grace. Narinig kong sabi ng aking ama. Hindi ako papayag Daniel. Mamamatay muna ako bago mo siya makuha sa akin. Pagmamatigas naman ni Mama. Napahawak naman ako ng mahigpit kay Mama dahil nakaramdam ako ng matinding takot sa aking ama. Para bang pinagsisihan ko na kung bakit ko pa hinangad na makita siya. Sa kabilang banda ay nagulat naman ako nang biglang tumingin sa akin si Papa na para bang naririnig niya ang thoughts ko. Kahit na hindi mo hilingin Ana, magkikita talaga tayong dalawa. Kailangan mong sumama sa akin. Ikaw ang magiging tagapagmana ko. Ikaw ang susunod na tarahoro, ang wika ng lalaki. Kasabay ng matinding takot ay naintriga din ako sa huling pangungusap na sinabi ng aking ama. Ako raw ang susunod na tarahoro. First of all, ano ba ang tarahoro? First time ko kasing marinig ang salitang yon. Hindi siya magiging tarahoro Daniel. Sa'yo na mapuputol ang sumpa ng dyablo. Umalis ka na. Lubayan mo na kami ni Ana. Hysterical na wika ni Mama. At dahil nasa palengke kami ay nagtinginan na sa amin ang mga tao. Samantala ay nakita ko si Papa na tumingin sa akin pagkatapos ay ngumiti siya. Babalikan kita anak. Yon ang huli niyang sinabi sa akin at pagkatapos noon ay umalis na siya. Nagmamadali naman kaming umuwi ni Mama noon sa aming bahay. Naging tahimik naman ang mga sumunod na araw. Pero kapansin-pansin ang panghina na noon ni Mama. From being matatag na poste, parang naging lantang gulay. At araw-araw siyang namimilipit sa sakit ng tiyan niya. Sobrang nag-worry na kami sa kalagayan niya kasi hindi ko ini-expect na magkakasakit siya kaya nag-decide na ako noon na humingi ng tulong sa mga kamag-anak namin para ipa-hospital na si Mama. Pero pagkatapos magsagawa ng test, sabi ng doctors ay normal naman daw lahat at wala namang nakikitang sakit. Normal lahat ng findings so sabi ng doktor ay i-confine na lamang muna si Mama. Tumagal ng 2 months si Mama sa ospital. Sobrang payat na din niya
Kaya ako yung nagbabantay sa kanya sa ospital. Naawa na nga ako sa kalagayan niya kasi kapag natuturokan siya ng nurse ay umiiyak na siya. Tapos sasabihin, aray ma'am, tama na po, masakit na. Napansin ko din na every time na namimilipit siya sa sakit, tapos parang nag-hallucinate na rin si mama. Every Friday lagi siyang sumisigaw. Daniel, tama na pagod na ako. Tapos parang may inaabot siya. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Suka din ang suka si mama at lahat yata ng kinakain niya ay iniluluwa lang niya din kaya sobrang payat na niya. At dahil nga walang changes, we decided na ilabas na lamang si mama sa ospital at ipagamot sa kakilala naming albularyo. Papa Dudut. Unang tingin pa lamang nung matandang albularyo kay mama ay napasigaw na siya sa takot. Bakit po? Anong problema? Tanong ng tiyahing ko na kasama namin ni mama. Hindi ko kaya to, Belen. Ayokong kalabanin ng tarahoro. Natigilan ako sa pagkakasabi ng albularyo ng salitang tarahoro. Kung ganoon si Daniel ang nangungulam sa kapatid ko, hindi makapaniwala si Tita Belen ng mga sandaling yon. Malakas ang tarahoro. Hindi siya kaya ng kapangyarihan ko. At kahit pare o santo papa pa ang lumaban, sa nag-iisang torohoro matatalo lamang sila. Wika pa ng albularyo. Pagkatapos noon ay nagmamadaling pinaalis kami ng albularyo at sa paglabas namin may pahabol pa na sabi ang matanda. Kalabanin ko na lahat ng mangkukulam, wag lang ang kanilang hari. Sa kabilang banda, sa paglipas ng mga araw, ay lalong lumala ang kalagayan ni mama. Kaya muli namin siyang dinala sa doktor. Pero nang mga sandaling yun ay sumusuka na siya ng mga buhay na uod na siyang kinatakot ng mga doktor at nurses na sumuri sa kanya. Sabi pa nga ng isang nurse, binabarang na raw ang aking ina kaya dapat dalhin na raw ito agad sa albularyo at hindi sa ospital. Pero sinabi kong tinanggihan na si mama ng albularyo. Makalipas ang eksaktong 1 linggo ay binawian na ng buhay si mama. Siyempre, sobrang devastated ako sa mga nangyari sa pagkamatay ng aking magulang. At walang araw o gabing hindi ako umiiyak. Sinisisi ko rin ang pagkamatay ni mama sa aking ama dahil siya ang nagpakulam o kumulam sa aking ina. Kaya simula noon ay sinumpa ko na ang aking ama. Sinumpa ko sa sarili ko na hindi ako sasama sa aking ama kailanman. Pero Papa Dudut. Nung araw ng burol ni mama ay natakot ang lahat, biglang dumating si Papa. Kilala siya ng mga kamag-anak ni mama lalo na si Tita Belen at lahat sila ay natameme at lumayo nang naglakad si Papa papunta sa kabaong kung saan ay nakahimlay si mama. Ako naman ay hindi ako natinag sa aking ama. Nakatayo ako noon kaharap ang kabaong ni mama nang bigla akong hinawakan ni Papa sa balikat ko. Kinilabutan ako dahil sobrang lamig nito. Kaya napatras ako at tinabig ko ang kanyang kamay. Anak, hindi pa natatapos ang sasabihin ni Papa nang bigla na akong magsalita. Ikaw ang pumatay kay mama. Anong klase kang tao? Totoo pala yung sinabi ni mama na masama ka. Nakampun ka ng kadiliman. Wika ko. Pero hindi natinag si Papa sa sinabi ko at seryoso lamang siyang nakatingin sa akin. Ngayong wala nang mama mo, ako nang mag-aalaga at magpapaaral at mag-aaruga sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Hindi ako sasama sa iyo pag mamatigas ko. Pero inilapit lang niya ang bibig niya sa tenga ko. Pagkatapos ay bumulong siya. Sige ka, pag hindi ka sumama sa akin, isa-isang mawawala ang mga mahal mo sa buhay. Napatingin naman ako kina Tita Belen at sa mga kamag-anak ko. Bakas na bakas sa kanila ang takot. At dahil nagbanta na si Papa, ayoko madamay ang mga mahal ko sa buhay. Kaya sa huli nag-decide na akong sumama kay Papa pagkalibing ni Mama. Ewan ko ba Papa Dudut pero siguro ay ginamitan niya ako ng kanyang kapangyarihan kasi unti-unting nawala ang galit at pagkamuhi ko sa kanya noon.
Para bang nahipnotismo niya ako. Basta nagising na lamang ako na parang walang nangyari. Kahit yung pagkamatay ni mama ay nakalimutan ko. At yun na nga, Papa Dudut, mula si Kihor ay dinala niya ako sa kanyang bahay sa Sangang Daan Project 8, Quezon City. Nagulat ako kasi maganda at maliwalas ang buong bahay. Sa garahe, 2 SUV ang nakita ko. Pagdating namin ay sinalubong kami ng mga kasambahay na siyang naglilinis ng buong bahay at isang cook na siyang nagluluto naman ng mga pagkain. Pero agad kong napansin na kakaiba ang mga helpers ni Papa. Oo, mga tao sila. Maski si Papa pero alam kong hindi sila pangkaraniwan. Sa kabilang banda ay natuwa ako nang makita ang kwarto ko. Malaki at maganda ito, halatang mga bago ang kagamitan. Ang ipinagtataka ko lang, walang salamin sa loob kundi nasa labas at katapat ng pinto ng kwarto ko. Habang nililibot namin ni Papa ang kanyang bahay, sinabi sa akin ni Papa na nagtatrabaho siya bilang executive ng isang bangko sa Makati City. Pinasok din daw niya ang stock trading at foreign exchange trading kaya daw yumaman siya. Samantala habang naghahapunan kaming mag-ama, meron akong tinanong sa kanya. Ano po yung tarohoro? Napatingin si Papa sa akin at nagbuntong hininga muna bago magsalita. Yun ang titulong ibinigay ni Lucifer sa pinuno ng mga mangkukulam noong ika-13 siglo. At mula sa unang tarohoro ay pinagpasapasahan na ang titulong ito ng mga ninuno natin. Lahat ng panganay na anak ng tarohoro ang siyang nagmamana ng kapangyarihan at titulo. At dahil ikaw ang kaisa-isa kong anak, ikaw ang magmamana ng titulong tarohoro, ang hari o reyna ng mga mangkukulam. Ang kwento pa ni Papa sa akin. Siyempre, Papa Dudut, kinilabutan ako noon kasi binanggit niya ang pangalang Lucifer. Pero tangunawaan ko rin ang lahat ng sinabi ni Papa sa akin. Isa siyang mangkukulam na tarohoro. At dahil ako lang ang nag-iisa niyang anak, ay sa akin niya ipapasa ang kapangyarihan at titulo. Ana, walang sino mang tao maliban sa ilang tao sa simbahan ang nakakaalam tungkol sa mga tarohoro. Anak, ako ang pinuno ng mga mangkukulam sa buong mundo. Ako rin ang may direktang komunikasyon kay Lucifer at sa unang tarohoro. Si Herman ang ating ninuno. Paanong komunikasyon? Curious kong tanong sa kanya. Kapag ikaw ang tarohoro, may kapangyarihan kang makipag-usap sa prinsipe ng kadiliman. Pwede mo rin kausapin at hinga ng tulong ang tarohorong si Herman. Sakali mang magkaroon ng problema o malagay tayo sa panganib o alanganin, ang dalawang yon ang siyang magiging tagapagligtas natin, paliwanag pa ni Papa. Nang mga sandaling yon ay ikinuwento na rin niya sa akin ang tungkol sa pinagmula ng aming kapangyarihan, ang unang tarohoro. Papa Dudut, ayon kay Papa ay nagsimula ang lahat noong taong 1222 sa bansang Bohemia. Isang mongheng nagngangalang Herman ang inakusahan ng pagbali sa kanyang monastic vows at nasentensyahang mamatay sa pamamagitan ng immuration o paglilibing ng buhay. Dahil sa takot ay humingi ng tulong si Herman kay Lucifer para siya iligtas sa kamatayan. Pumayag naman daw si Lucifer pero sa isang kondisyon. Kailangang isulat ni Herman ang isang Biblia ng demonyo sa loob ng isang gabi. Agad namang pumayag at nakipagkasundo si Herman sa dyablo. At nung gabing yon bago ang araw ng pagbitay ay sinulat ni Herman ng Codex Gigas, ang tinaguriang Devil's Bible. Tinapos niya yon sa loob lamang ng isang gabi. Pagkarang may sulat ang nakakatakot na libro ng mga demonyo ay tinupad ni Lucifer ang pinagkasunduan nila ni Herman. Hindi ito nabitay at dahil sa utang na loob ay nag-decide si Herman na sumapi na sa puwersa ng kadiliman. Binigyan siya ni Lucifer ng ipinagbabawal na kaalaman o forbidden knowledge. Binigyan din siya ng kakayahang manghula at mangulam. Sa lakas ng kapangyarihang ibinigay ni Lucifer kay Herman, ay naging pinakamakapangyarihan itong mangkukulam sa buong Europa.
Pumatay siya ng mga hari, reyna, santo papa at mga pangkaraniwang tao. Yun din daw ang simula ng bigyan ni Lucifer ng titulo si Herman bilang Torohoro. Walang makapagsasabi kahit si Papa kung ano ang ibig sabihin ng Torohoro. Basta isa lang ang sigurado siya. Isa yung sentensya ng kamatayan kapag kinalaban mo ang isang Torohoro. Samantala, dagdag pa ni Papa sa titulong Tarahoro, Witcher Tarahoro ang tawag sa pinunong lalaki, habang Witch Tarahoro naman kapag ang pinuno ng mga mangkukulam ay isang babae. Kaya kung ako ang magmamana ng titulo ay tatawagin daw akong Ana Witch Tarahoro. Kung inyo namang tatanungin kung paano napunta sa Pilipinas sa mga Tarahoro, ayon kay Papa ay nagsimula daw ito noong 1847, kung saan ang Witch Tarahoro noong panahong yon ay nagpasyang manirahan sa Siquijor mula sa Cadiz sa Espanya. At doon nagsimula ang legend na ang Siquijor ay bayan ng mga mangkukulam. Pa, ano bang kayang gawin ng isang Tarahoro? Ano po bang pagkakaiba natin sa mga ordinaryong mangkukulam? O sisa ko sa kanya? Tumingin sa akin si Papa. Marami, Ana. Kaya nating manipulahin ang lagay ng panahon. Kung gusto nating umulan ay uulan. Kung gusto nating maglaho ang bagyo ay kaya nating gawin yon. Kung gusto nating lumindol ay kaya nating palindulin ang paligid. Sabi niya sa akin. Ano pa po? Hirit ko sa kanya. Marami pa kasi akong gustong malaman sa kapangyarihan ni Papa. Kaya nating kulamin ang utak ng ating biktima. Makakakita siya ng mga nakakatakot na bagay na siya lamang ang makakakita. Kaya natin siyang gawing baliw o di kaya ay pasunurin ayon sa ating gusto. Nagulat naman ako sa sinabi niya ni Papa. Parang hipnotismo. Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Hindi tayo kayang talunin ang sino mang albularyo o alagad ng simbahan. Minsan ko na silang natalo ng pinatay ko sa kulam, yung pinuno nilang si Albino Losiani. Anya. Na-curious naman ako sa pangalang narinig ko. Sino si Albino? Tumawa ng mahina si Papa pero nakakatakot. Ramdam na ramdam ko noon ang evil power niya ng mga sandaling yon. Matagal na panahon na yon, anak. 1978 pa yon nang dalhin ko ang iyong lola sa Italia para magbakasyon. Yun lamang ang sagot niya sa akin. Tapos ay iniba niya ang usapan at sinabi niya na kaya niyang payamanin ang isang tao sa pamamagitan ng isang fortune spell. Kung gusto mong manalo sa loto, casino, raffle at iba pa. Lumapit lang daw sa kanya yung tao at payayamanin niya ito sa isang iglap. Makapangyarihan pala kayo, Papa. Tanging nasabi ko na lamang sa kanya. Lahat ng kapangyarihan natin ay utang natin kina Lucifer at Herman, ang unang Tarahoro. Huling sagot niya sa akin sa pag-uusap naming yon. Sa kabilang banda, 14 anyos na ako nang magsimulang turuan ako ni Papa ng pangungulam. Lahat ng mga kaalamang ipinasa sa kanya ng mga ninuno namin ay unti-unti niyang ipinasa sa akin. Samantala'y nag-aral ako ng high school noon sa Quezon City. Naalala ko yung araw na yon. Pumasok ako ng school at inaasar nila ako dahil laging mahaba ang school uniform ko. Tinatawag nila akong Manang at naalala ko pa nga na multo ang tawag nila sa akin dahil mahabang buhok ko at lagi akong bruha. Nang papunta na ako sa service jeep ni Manong Felipe ay nilapitan ako nitong dalawang kaklase ko at sinimulang iyank yung buhok ko. Sinasabunutan nila ako. Imbis na sa kanila ako magalit noon ay sa sarili ko ako nagalit kasi pakaramdam ko. Kasalanan ko kung bakit may mga taong ayaw sa akin. So sinimulan kong hampasin ng sarili ko habang umiiyak ako noon, habang sinasabunutan pa nila ako. Tapos ay hindi ko alam kung bakit sila yung umaray tapos ay lumayo sila sa akin. Hindi ko alam ang nangyayari noon. Napatigil ako sa pag-iyak. Nung tumigil sila at tumitig sa akin na para bang endangered species ako. Hinampas ko yung kamay ko sa pader ng malakas pero hindi ako nasaktan. Instead ay silang dalawa pa yung umaray. Na-realize ko na para kong isang human voodoo doll na kung ano ang gawin ko sa sarili ko ay sa kanila mangyayari. Pero hindi ko pa nalaman kung ano ang tawag dito noon. Ikinuwento ko yon kay Papa at natawa lamang siya.
Tapos sabi niya sa akin ay isa yon sa mga powers ko. At marami pa raw akong matutuklasang kapangyarihan ko sa pagdaan ng panahon dahil isa akong tagapagmana ng Tarhoro. Sa kabilang banda ulit, pagkatapos ng nangyaring yon ay ginamit ko na ang power na ito. Isang araw ay may bumuli sa akin na isang grupo ng mga babae na dati ay nakikipagkaibigan sa akin. Nasa labas ako noon at kumakain sa isang fast food noon sa loob ng annex ng isang mall nang lumapit sila sa akin. Ginulo lang nila ako tapos ay ginagalaw ang kamay ko para hindi ako makakain. Maraming natatawa noon pero hinayaan ko lamang sila. Ang ginawa ko ay sinaksa ko pababa ang throat ko sa stick ng barbecue tapos sa kanila napunta. Yung isa ay napaluan ng dugo. Simula noon ay hindi na nila ako ginulo pa. At hindi lang yon ang nadiskubre kong kapangyarihan. Nadiskubre ko rin kasing isa akong clairvoyant at kung gugustuhin ko ay naririnig ko ang pag-iisip ng mga tao sa paligid ko. Ang weird, oo, pero minsan pag in public ako naiiyak ako sa sobrang ingay. Ang ingay ng isip ng mga nasa paligid ko puro bastos, galit at kilig. Ang ingay ay sobra na, you wouldn't want it. I can also control things with my mind like a person's movement. Lahat halos ng bagay. Kapag ikinagkwento ko naman yon kay Papa, lalo siyang natutuwa sa akin. At sa puntong yon, Papa Dudut, kung dati kinakasuklaman ko si Papa, ay natutunan ko na siyang igalang at mahalin. Kahit namang kukulam si Papa ay meron pa rin siyang natatagong kabutihan na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. At kahit na natatakot ako noong una, natanggap ko na rin kanalaunan na anak ako ng isang Witcher Tarahoro. At balang araw, ako naman ang magiging isang Witch Tarahoro. Samantala, madalas kong ikwento kay Papa ang mga problema ko sa school. Tulad na lamang na palagi akong pinag-iinitan ng ulo ng teacher ko kahit na wala naman akong ginagawa. Binigyan ako ni Papa ng isang piraso ng papel noon. Sabi ni Papa, basahin ko daw sa harapan ng teacher ko 3 beses. Sinunod ko ang sinabi ni Papa, kinabukasan ay sobrang bait na sa akin ng teacher ko. Tuwang-tuwa ako kasi nagkatotoo yung sinabi ni Papa. Isa pang experience ko noon na cyberbullying ako. As in hindi ako makalabas ng bahay sa takot ko. Nagtanong si Papa noon na bakit hindi daw ako lumabas ng bahay. Umiyak na ako noon kay Papa at sinabi ko na sa kanya. Sinisiraan ako sa social media ng kaklase ko. Nagpo-post sa mga picture ko tapos may masasamang caption. Noong araw na yon ay nakita kong galit na galit si Papa. As in nakakatakot na galit. Nakapagmura din siya sa harapan ko. Kahit hindi naman siya talaga nagmumura sa harap ko. Tinanong ni Papa kung anong buong pangalan ng kaklase ko. Sinabi ko kay Papa. Akala ko kasi hahanapin ni Papa at pagsasabihan o kaya ay kakausapin ni Papa ang magulang. Kinabukasan pagpasok ko noon sa room ay normal pa rin ang pangyayari. Magulo pa rin. Normal makipag-usap sa akin ang mga kaklase ko pero may isang kakaiba sa classroom namin. Yung kaklase kong nagbully sa akin sa social media ay wala sa klase. Kaya tinanong ko yung kaibigan niya kung bakit hindi yan pumasok. Sabi ng kaibigan niya, ayon, masyado kasing perpekto. May nilait-lait na drug addict, sabi ng mama niya. Kaya ayun, pinutulan ng daliri at dila. Pag uwi ko noon ay tinanong ko si Papa. Kabadong-kabado ako ng mga panahong yon kasi Papa ko siya. At ayoko na maggalit siya sa akin. Tinuruan ko ng leksyon ng kaklase mo. Ayoko siyang kulamin at barangin kasi hindi siya worth it ng pagod ko. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa school ninyo. Nakakita ko ng isang drug addict na pag-alagala sa school ninyo. Nilapitan ko at binulungan. Mukhang nagtagumpay naman ako sa pag-hypnotismo sa kanya. Kasi pinutulan niya ng daliri at dila ang kaklase mo. So ano, hindi na siya makapasok? Sa nangyari po sa kanya malamang ay hindi na po siya makakapasok sa amin. Sabi ko na lamang. Anak, alam ko kung ano ang nangyayari sa iyo doon sa school mo. Matuto kang lumaban sa kanila pero wag mo silang sasaktan physically. Anak ka ng Tarahoro. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa mga kaklaseng umaapi sa iyo.
sabi niya sa akin. Pero pa, wala po bang karma yon? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi umiepekto sa atin ang karma, Ana. Marami na akong kinulam, may pinatay pa akong Santo Papa. Noong 1978, inakala ng lahat na inatake lang siya sa puso. Pero ang hindi nila alam ay dinurog ko ang puso niya. 33 days lang namuno ang matandang yon. Pagkatapos kong gawin yon ay nakarma ba ako? Hindi. Kaya huwag kang matakot sa karma. Tayong tagapagbigay ng karma, Ana. Pagdidiin pa ni Papa. Papa Dudut, para matapos ang bullying na nararanasan ko sa school, ginamit ko na ang lahat ng natutunan kong pangungulam. At yun nga ay unti-unti silang nawawala. Pero sa kabila noon ay parang inuusig naman ako ng aking konsensya. Hindi naman kasi ako masamang tao. Napipilitan lamang akong maging masama dahil anak ako ng Tarahoro. Ako ang nakatakdang sumunod sa yapak niya. Kaya no choice na lamang ako kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan at i-embrace kung ano talaga ako. Samantala'y lumipas sa mga taon, napakadalang kong gamitin ang pangungulam sa aking kapwa. Gagamitin ko lamang ang kapangyarihan ko kapag nalalagay ako sa panganib. Pero kahit na meron akong mga kaaway, hindi ko basta-basta ginagamit ang kapangyarihan ko laban sa kanila. Iniisip ko na lamang na darating ang kanilang karma sa takdang panahon. Sa ngayon ay kasama ko pa rin si Papa. Yes, siya pa rin ang Witcher Tarahoro. At palagi kaming may mga bisita na nanggaling pa sa ibang bansa. Mga mangkukulam sila na nanggaling pa sa 4 na sulok ng daigdig. Pumunta ng Pilipinas para magbigay galang sa Witcher Tarahoro. Sa kabilang banda, Papa Dudut, sa mga listener mo dyan, nasa sa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa existence ng Tarahoro. Pero magbibigay ako ng kaunting tips sa inyo upang makaiwas sa bagsik ng kulam. Pag tinignan ka ng mangkukulam ay huwag kang papatalo ng tingin dahil siya ang unang sumuko dahil may binibigkas siya na spell sa isipan niya na gusto niyang mapunta sa iyo, bibigyan ka ng sakit. Pag alam mong mangkukulam siya ay huwag mo nang sasabihin na may sakit ka dahil lalo ka nitong pahihirapan. Kaya din sila nangungulam ay dahil para lumakas sila kapalit ng isang taong nahihirapan ay ang kalakasan nila. Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit na ano galing sa kanila dahil meron itong kasamang kulam, lalo na ang pagkain. Hindi sila nagsasampay ng damit sa labas, sa loob lang dahil takot silang makuhanan ng kahit isang damit lang. Dahil malaking bagay yon na pwede nilang ikapahamak pag binigay ito sa albularyo ng kinukulam nila. Matala sa mga mata nila, nanlilisik at puno ng galit. Malakas sila sa araw ng Biyernes kaya wag na wag mo silang pag-uusapan dahil dinig na dinig ka nila. Pangontra sa kanilang bullets pag meron ka nito. Hindi sila makakalapit sa iyo dahil parang napapaso sila. Pag nalaman ng albularyo yung taong nangungulam ay binabalik nito sa kanya yung ginawa niyang pangungulam para siyang mag-suffer sa kasalanan nila. Ang mga nabanggit ko ay tumatalab lang sa mga ordinaryong mangkukulam at hindi sa mga Tarahoro. At for your information pala, ang albularyo ay isang mangkukulam din. Pero mas pinili nilang gamitin ang kakayahan nila sa pagtulong sa kapwa. Ang mga mangkukulam ay puno ng galit, puot at inggit ang puso kaya nila nagagawang mangulam. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere kahit na medyo kontrobersyal. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ana. Nakakatakot na makasalamuha ka o makaengkwentro ng isang mangkukulam na tulad ng ama ni Ana ng isa raw Tarahoro. Sa totoo lang, ngayon ko lang din narinig ang salitang ito at sobra akong nagulat dahil meron palang nag-i-exist di umano na ganito. Ganun pa man, alam naman natin na wala pa ring makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa inyo ng ligaya, hustisya at tunay na pag-ibig. Huwag tayong dumepende sa kulam, gayuma o mga spell para yumaman. Magdasal tayo sa Panginoon at samahan ninyo ng pagsisikap. Tandaan natin na mas masaya pa rin sa pakiramdam na mahal tayo at mahal natin ang Panginoon. Huwag pong kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories tuwing 7:30 ng gabi.
Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay pwede po kayong manalo ng cash prize on a weekly basis. Kaya na pang hinihintay ninyo, manood na ng Papa Dudut Family. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.